Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa emergency meeting hall sa Brussels. Nagkatinginan ng mga pinuno ng 27 bansa ng European Union. Habang sa screen sa kanilang harapan ay ipinapakita ang isang set ng mga datos na puno ng kawalan ng pag-asa. Ito ang pinakabagong ulat ng mga nasawi sa makasaysayang heatwave na tumatama sa Northern Hemisphere. Habang nanginginig ang mga kamay ng Pangulo ng Pransya at tinatanong kung may pag-asa pa bang mabago ang lahat, isang piraso ng impormasyon mula sa malayong silangan ang nagdulot ng mas malalim na pagkabigla at pagdududa sa lahat. Imposible. Ito ay tiyak na isang pagkakamali sa datos o isang uri ng maingat na binuong pampulitikang propaganda. Hindi makapaniwalang umiling ang German Chancellor dahil habang ang Germany na may malakas na basing industrial at ang France na kilala sa kalidad ng pamumuhay ay parehong bumagsak sa ilalim ng 48 degree na init, ang maliit na islang iyon. Sa Timog Silangang Asya, ang Pilipinas na napapaligiran ng karagatan at teoretikal na dapat ay mas mainit at mas maalinsangan kaysa sa atin, ay hindi lamang hindi naparalisa, kundi nagpakita pa ng isang sigla na nagdulot ng takot sa kanluraning mundo. Bago tayo magpatuloy sa kwentong ito na maaaring magpabago sa iyong kahulugan ng isang developed country, mangyaring iwanan ang iyong komento sa ibaba at sabihin sa amin kung saang sulok ng mundo mo pinapanood ang video na ito at siguraduhin mag-subscribe sa aming channel dahil ang katotohanang personal kong ibubunyag tungkol sa kung paano ginamit ng Pilipinas ang natatanging teknolohiya at kultural na katatagan nito upang labanan ang sakuna ay isang bagay na tiyak na ayaw mong makaligtaan. Ako si Madeline Duval, isang veteranong documentary director mula sa France 24. Sa nakalipas sa 20 taon ng aking karera, napunta na ako sa mga war zone sa gitnang silangan upang iulat ang usok at apoy ng digmaan. Naglakad sa tigang na lupain ng Afrika upang saksihan ang kalupitan ng tagutom at naitala ang pakikibaka ng sangkatauhan sa hindi mabilang na mga krisis ng refugee. Akala ko'y nakita ko na ang lahat ng pagdurusa at katatagan sa mundo na nagtataglay ng pusong bakal na kayang harapin ang anumang sakuna. Ngunit noong Hulyo ng 2024, nang ang hindi pa nararanasang heatwave ay parang isang hindi nakikitang higanting kamay na mahigpit na sumakal sa lalamunan ng Europa, doon ko lamang natuklasan kung gaano ako kaliit at kawalang alam sa harap ng kalikasan. Sa pagkakataong ito, ang sakuna ay hindi nangyari sa isang malayong bansa, kundi sa aking ipinagmamalaking tinubuang bayan, sa lugar na itinuturing na tugatog ng sibilisasyon ng tao ang Paris. Isasara na ang Louvre Museum. Uulitin ko, ang Louvre Museum ay pansamantalang isasara sa publiko ng walang takdang petsa. Nang marinig ko ang emergency bulletin na ito sa radyo, nakaupo ako sa isang maalinsangang kotse. Sinusubukang humanap ng kahit kaunting hanging dumadaloy sa masikip na mga kalsada. Halos hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Iyon ang kaluluwa ng Paris, ang templo ng sining ng sangkatauhan. Paano ito magsasara? Ngunit ang dahilan na inilabas pagkatapos ay nagdulot sa akin ng panginginig na tumagos sa aking likuran. Ang panloob na sistema ng pagkontrol ng temperatura ay ganap na bumagsak at ang temperatura ay tumaas sa mapanganib na antas. Upang maprotektahan ang Mona Lisa at ang hindi mabilang na mga kayamanan mula sa pinsala ng mataas na temperatura, napilitan ang pamunuan na isagawa ang isang wartime level emergency plan at ilipat ang mga likhang sining na ito sa mga underground na bomb shelter na may konstanteng temperatura. Ito ay parang simula ng isang science fiction na pelikula, ngunit ito ang madugong katotohanan ng aming nararanasan. Lumingon ako sa bintana. At ang numero sa thermometer ng kotse ay baliw na tumatalon, na sa huli ay tumigil sa isang nakapangihinang 45 degrees Celsius. Ito na ang ika-4 na linggo ng nakamamatay na heatwave na ito. Ang Paris, ang lungsod na dating kilala sa pagiging romantiko at elegante, ay ngayon ay parang isang piraso ng mantikilya na inihagis sa isang mainit na plancha, mabilis na natutunaw at nagbabago ng anyo. Ang mga lumang gusaling housemanian ay naging malalaking oven na sumisipsip ng init sa mga apartment na walang aircon. Hindi mabilang na mga matatanda ang naghihingalo sa bingit ng suffocation. Ang power grid ay matagal nang bumigay at ang rotational brownout ay naging new normal. Bawat pagsabog ng transformer ay kasabay ng paglubog ng isang buong bloke sa kadiliman na takot. Alas 6 ng umaga, kinailangan kong lumabas ng bahay upang pumunta sa istasyon ng TV para sa isang espesyal na ulat. Ayon sa karanasan sa mga nakaraang taon, ito dapat ang oras para tamasahin ang pinakamalamig at pinakamasarap na hangin sa umaga ng Paris. Ngunit ngayon, sa sandaling binuksan ko ang pinto, isang nakapapasong alon ng init na may kasamang alikabok at amoy ng nasusunog na goma ang sumalubong sa akin.
Para akong direktang huminga ng nagliliyab na apoy at nakaramdam ako ng matinding panunuot sa aking mga baga. 38 degrees na. Paano pa mabubuhay ang mga tao? Sa madilim na pasilyo ng apartment, nakasalubong ko si Sophie na nakatira sa tapat. Isa siyang emergency room nurse sa isang pampublikong ospital. Malalim ang kanyang mga mata, tuyo ang kanyang mga labi at mukha siyang isang sundalong sugatan na kadarating lang mula sa digmaan. Madeline, hindi mo maiisip ang sitwasyon sa ospital. Sabi niya, ang kanyang boses ay paos at may halong pag-iyak. Kagabi, ang emergency room ay ganap na puno. Ang mga stretcher ay nakahanay hanggang sa parking lot. Puro mga pasyente ng heat stroke matatanda, bata at maging mga batang construction worker. Kulang na ang aming mga yelo para pampababa ng lagnat. Nakikita ko silang nangingisay sa harapan ko, pero wala akong magawa. Wala akong ibang maibigay sa kanya kundi isang mahinang yakap at pagkatapos ay nagmamadali akong pumunta sa istasyon ng subway. Ngunit ang sitwasyon doon ay hindi mas maganda kaysa sa itaas. Ang hagdanan patungo sa subway ay parang pasukan sa impyerno dahil sa sirang sistema ng bentilasyon na isang linggo nang hindi naaayos. Ang mabigat na init ay nakakulong sa mga tunnel sa ilalim ng lupa, hindi makalabas, at humahalo sa amoy ng pawis at pagkainip na nakakasuka. Paulit-ulit na inanunsyo sa speaker. Line 1, Line 4, Line 7, lahat ay suspendido. Ang dahilan ay simple at katawa-tawa. Dahil sa mataas na temperatura, ang mga riles ay pisikal na nagdeform. Ang pagpapatuloy ng biyahe ay may panganib na madiskaril. Bawat anunsyo ay nagdudulot ng isang bugso ng desperasyon at pagmumura mula sa mga tao sa platform. Sa wakas, nakasiksik ako sa isang tren sa Line 2 na hirap pa ring tumatakbo. Ang loob ng bagon ay parang isang gumagalaw na sauna. Matagal nang sumuko ang aircon at ang hangin na pumapasok mula sa mga bukas na bintana ay mainit din. Lahat ay siksikan na parang mga sardinas. Basang-basa ng pawis ang mga damit at walang laman ang mga tingin. Nang sa wakas ay makarating ako sa istasyon ng TV. Gula-gulanit at pagod ang newsroom ay nagkakagulo na. Lahat ng telepono ay tumutunog. Ang mga printer ay naglalabas ng sunod-sunod na mga ulat na nakakakilabot. Ang observation deck sa tuktok ng Eiffel Tower ay kumpirmadong sarado. Ang bakal na istruktura ay nagpakita ng panganib ng pag-shift dahil sa thermal expansion at contraction. Sigaw ng editor ng political desk. Puno ng hindi makapaniwalang tono ang kanyang boses. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 130 taon. Ang higanting bakal na ito ay sumuko sa araw. Ang masasamang balita ay dumating na parang baha. Ang mga hardin at lawa sa Palace of Versailles ay natuyo at maraming isda ang namatay. Kinailangan itong isara upang maiwasan ang heat stroke sa mga turista. Sinimulan ng Musée d'Orsay na ilika sa mga bisita. Ang eternal flame sa ilalim ng Arc de Triomphe ay tila isang malaking kabalintunaan. Lahat ng ipinagmamalaking cultural landmark ng Pransya ay yumuko sa harap ng mataas na temperatura ngayong tag-araw. Ang kapaligiran sa editorial meeting ay nakakasakal. Ang mukha ng aming editor-in-chief, si Bernard, ay puno ng malalim na pagod. Itinuro niya ang mapa ng Europa sa pader na kulay pula na parang nasusunog. Hindi lang Pransya, sabi niya sa mababang boses. Ang buong Europa ay nasusunog. Ang timog ng Espanya ay umabot na sa 50 degrees, Italia 49, Greece 47. Maging ang karaniwang malamig na Germany ay lumampas sa 45 degrees. Ang mga bansang Nordic ay nakaranas din ng 42 degree na init. May balita mula sa London, ang mekanismo sa loob ng Big Ben ay na-stuck dahil sa 70 degree na init sa loob. Ito ang unang pagkakataon sa 140 taon na huminto ito sa pagtunog. Nagkaroon ng mga bitak sa Colosseum sa Roma at gumuho ang marmol sa Acropolis sa Athens. Mga kaibigan, ito ay hindi isang weather anomaly. Ito ay pagguho ng sibilisasyon. Sa oras ng tanghalian, sarado ang cafeteria ng mga empleyado dahil ang temperatura sa kusina ay lumampas sa 60 degrees. 2 chef ang hinimatay. Kinailangan namin kumain ng tuyong biskwit at uminom ng maligamgam na tubig. Alas 3 ng hapon, naglabas ang Electricité de France ng isang nakapanghihinang anunsyo. Dahil sa sobrang taas ng temperatura ng cooling water, para sa kaligtasan, 5 nuclear reactor ang isasara. Nangangahulugan ito ng 40% na kakulangan sa kuryente sa buong bansa. Ang mga brownout ay tatagal mula 4 na oras hanggang 12 oras. Ang kawalan ng pag-asa ay nagsimulang maging galit. Mula sa labas,
Maririnig ang mga sigaw ng mga nagpoprotesta. Kino-question ang kawalan ng kakayahan ng gobyerno. Ngunit kahit ang galit ay hindi nagtatagal sa ganitong init, ang mga nagpoprotesta ay nagsiuwian pagkatapos ng wala pang kalahating oras dahil sa pagod. 9:00 ng gabi, umuwi ako, hila-hila ang pagod na katawan dahil sa brownout. Madilim ang mga kalsada. Ang dating maningning na Eiffel Tower ay nakatago sa dilim, parang isang tahimik na lapida. Hindi ko mabuksan ang TV. Nakahiga lang ako sa dilim. Nag-scroll sa aking telepono. Tinitingnan ang mga nakakadurog pusong bilang ng mga nasawi. Bilang ng namatay sa heatstroke sa buong Europa ngayon. 4,231. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay bumaha sa akin. Ganito ba talaga karupok ang modernong sibilisasyon na itinayo ng sangkatauhan? Hahayaan na lang ba nating mangyari ito? Sa sandaling iyon, isang push notification sa aking telepono ang ganap na nagpabago sa aking kalooban na halos abo na. At nagduda pa ako kung nagkakaroon ba ako ng halusinasyon. Ang headline ay nakasulat ng malinaw. Leave. 48 degrees Celsius high temperature beach party in Boracay, Philippines. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinindot ko ang video. Ang ipinapakita sa screen ay ang sikat na beach resort sa gitnang Pilipinas, ang Boracay. Sa kanang itaas na sulok, malinaw na nakasulat ang real-time na data ng panahon. Temperatura, 48 degrees Celsius. Heat index, 55 degrees Celsius. Ayon sa pamantayan sa Europa, ito ay tiyak na sapat na dahilan upang magdeklara ng state of national emergency at obligahin ang lahat na magtago sa mga basement. Ngunit ang eksena sa video ay nagpahinga sa akin ng malalim. Nakita ko ang bughaw na karagatan, gintong buhangin, at libu-libong tao. Ang mga kabataan ay nakasuot ng makukulay na bikini at board shorts, sumisigaw at nagtatawanan sa mga alon. Ang mga bata ay masayang gumagawa ng mga sandcastle sa ilalim ng mga beach umbrella. Sa isang stage na dalampasigan, isang DJ ang nagpapatugtog ng malakas na electronic music at ang mga tao ay sumasayaw sa ritmo. Imposible! Hindi ko napigilang sumigaw. Ito ay tiyak na special effects o isang peking video na gawa ng AI. Walang tao ang mabubuhay ng ganito sa 48 degrees. Nag-scroll ako ng mabilis sa comment section. Sinusubukang humanap ng ebidensya na magbubunyag sa panlolokong ito. Ang comment section ay sumabog na. Hindi mabilang na mga European netizen ang nag-iwan ng komento. Ito ba ay video mula noong nakaraang taon? Siguradong peke ito. Ang mga Asyano ba ay gawa sa bakal? Mamamatay ka sa labas sa ganitong panahon. Ngunit mas maraming komento ang nakasulat sa Filipino na may kasamang gaan at katatawanan na hindi ko maintindihan. Mainit ba to? Sakto lang para mag-beach at magpalamig. OA naman ang mga kano. Sa Pilipinas, isang mangkok lang ng halo-halo. Solve na yan. Ang araw sa Boracay ay mapagmahal, pero mas profesional kami sa sunblock at hydration. Sunod, ang algorithm ng YouTube ay nagrekomenda sa akin ng isa pang livestream. Bonifacio Global City, Metro Manila, 5 AM, temperatura 45 degrees C2. Lumipat ang eksena sa kabisera ng Pilipinas, ang Maynila. Hindi pa sumisikat ang araw. Ngunit maningning ang mga ilaw sa kahabaan ng business district. Nakita ko ang isang eksenang hindi ko malilimutan habang buhay. Sa kahabaan ng mga jogging path at open park, siksikan ng mga taong nag-ehersisyo. Libo-libong residente ng Maynila, nakasuot ng profesional na breathable sportswear, ay nag-ehersisyo sa umaga. Ang ilan ay tumatakbo, ang iba ay nagzuzumba, at ang iba ay nagsasayaw. Nang i-zoom in ang camera, nakita ko ang isang matandang lalaki na puti na ang buhok, mukhang nasa 70s na masiglang nag-ehersisyo. Kumaway pa siya sa camera na may malaking ngiti, parang isang bata. Agad kong ginamit ang isang profesional na software sa pagsusuri ng imahe, sinusubukang humanap ng mga depekto. Gusto kong makahanap ng mga bakas ng pixel splicing, mga kontradiksyon sa ilaw at anino. Ngunit ipinakita ng resulta ng pagsusuri na normal ang metadata, ang GPS location at oras ng pagkuha ay ngayon Hulyo 2024. Lahat ng ito ay totoong nangyayari. Habang ang mga taga-Europa ay nasa bingit ng pagbagsak sa 45 degrees, ang mga Pilipino ay namumuhay ng masigla, maayos at masasabi pang ang nag-enjoy sa 48 degrees. Ang malaking pagkakaibang ito ay parang isang mabigat na martilyo na dumurog sa aking pagiging arogante at pagkiling bilang isang kanluranin. Anong uri ng mahika ang itinatago ng maliit na islang ito na matatagpuan sa Pacific Ring of Fire
at kapos sa maraming likas na yaman, anong uri ng teknolohiya, o anong uri ng makapangyarihan at nakakatakot na pambansang katatagan ang sumusuporta sa lahat ng ito. Sa sandaling iyon, iisa lang ang nasa isip ko. Kailangan kong pumunta sa Pilipinas. Kailangan kong makita sa sarili kong mga mata kung ito ay isang himala o isang kasinungalingan. Kinabukasan ng umaga, ang buong istasyon ng TV ay nagkagulo na parang isang pugad ng pukyutan na sinundot. Nakita niyo ba? Yung mga video tungkol sa Pilipinas, ang mga bulalas ng pagkamangha, ay sunod-sunod na maririnig mula sa Digital Media Department. Ang social media ay ganap nang nawala sa kontrol. Ang hashtag na Philippine Miracle ay lumampas na sa 100 milyong views sa isang gabi. Ang aming editor-in-chief, si Bernard, na may maitim na mukha, ay nagpatawag ng isang emergency editorial meeting. Ang hangin sa conference room ay maalinsangan at nakakasakal. Kahit nabukas ang electric fan, wala itong epekto. Sige, tumahimik kayo. Pag-usapan natin ito. Sabi niya, malakas na pinalo ang mesa. Itinuro niya ang mga larawan ng masasayang Pilipino sa projection screen. Kahit na sikat ito, bilang mga mamamahayag, kailangan nating manatiling rasyonal. Naniniwala ba talaga kayo na totoo ito? Ang veteranong political journalist na si Francois ang unang nagsalita. Habang pinupunasan ang malalaking butil ng pawis sa kanyang noo, sinabi niya ng may pangungutya, ito ay kalokohan. Ang paggawa ng mga outdoor activity sa 48-degree na init ay labag sa pangunahing kaalaman sa pisyolohiya. Tiyak na ito ay isa na namang maingat na binalak na propaganda. Tulad ng ginagawa ng ilang mga totalitaryong bansa noon, humanap sila ng isang grupo ng mga aktor para magpanggap. Hindi ako naniniwala na ang maliit na islang iyon ay kayang gawin ang hindi kayang gawin ng ating dakilang Pransya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang datos ay pumanig sa Pilipinas. Hindi, Francois. Sa pagkakataong ito ay nagkakamali ka. Tumayo si Chloe, ang pinuno ng digital verification team. Inilapag niya ang isang makapal na ulat ng pagsusuri sa mesa. Ginamit namin ang pinaka-advanced na teknolohiya ng AI image recognition para suriin ito sa loob ng 4 na oras. Ang konklusyon ay zero fabrication. Nagkaroon ng bulungan sa conference room. Nagpatuloy si Chloe. Kung ito ay special effects, magkakaroon ng delay sa rendering ng ilaw at anino. Kung ito ay mga aktor, magkakaroon ng mga depekto sa kanilang mga micro-expression. Ngunit sa mga video na ito, ang tunog ng truck ng basura sa background, ang jingle mula sa pinto ng isang 7-Eleven, at maging ang tunog ng makina ng isang tricycle sa malayo ay napakatotoo. Higit sa lahat, tinunto namin ang mga IP address ng mga nag-upload nito. Hindi sila mga troll, kundi mga ordinaryong empleyado, estudyante, at may bahay. Sila ay namumuhay ng totoo. Nagrereklamo pa nga sila na maliit ang piraso ng lempo sa kanilang lunchbox, hindi tungkol sa panahon. Kung gayon, sabihin mo sa akin, paano mo ito ipapaliwanag? Tanong ni Bernard. Itinuturo ang isang delivery rider sa Pilipinas na nagmomotorsiklo sa ilalim ng nakakapasong araw. Paano makakapagmotorsiklo ang isang tao sa isang kalsadang may 48 degrees nang hindi nagkaka-heat stroke? Siguro ito ang susing bagay na palagi nating binabaliwala. Itinulak ni Philip, ang editor ng science section. Ang kanyang salamin at ang kanyang tono ay naging seryoso. Palagi nating tinitingnan ang mundo gamit ang mga pamantayan ng Europa. Ngunit ang Pilipinas ay nasa tropiko. Palaging humaharap sa mataas na temperatura, bagyo at lindol. Marahil ay nakabuo na sila ng isang sistema ng kaligtasan na hindi natin alam, isang istrukturang panlipunan na kayang umangkop sa matinding klima. Ang debate ay lalong uminit. Ang ilan ay nanindigan na ito ay isang panloloko, habang ang iba ay nagsimulang mag-alinlangan. Habang nagtatalo ang dalawang panig, tumunog ang telepono ng International News Department. Nakontak na namin ang aming correspondent sa Maynila, si Mark. Lahat ng mata ay agad na napako sa pangunahing screen. Sa sandaling kumonekta ang signal, lumitaw ang mukha ni Mark sa screen. Lahat ay napasinghap, hindi dahil sa mukha siyang kahabag-habag, kundi dahil sa mukha siyang napaka-normal. Si Mark ay nakasuot ng isang tuyong-tuyong barong, may hawak na isang baso ng palamig na may mga butil pa ng tubig, at ang background niya ay isang maliwanag at malamig na bookstore. Kung ikukumpara sa amin sa opisina sa Paris, napawisan at gusot ang damit, para siyang nasa ibang parallel universe. Mark, kumusta ang sitwasyon dyan? Sabik na tanong ni Bernard. Alam kong parang baliw ito, Chief. Sabi ni Mark,
Nagkibit balikat sa camera na may mapait na ngiti. Pero lahat ng kumakalat online ay totoo. Tumingin ako sa labas ngayon. Ang temperatura ay 46 degrees. Ngunit nakikita ko ang mga taong naglalakad ng aso, mga taong pumipila para bumili ng street food, ang mga bus, at ang MRT ay normal na tumatakbo. At saka, huminto siya sandali na parang naghahanap ng tamang salita. At saka, pakiramdam ko mas kalmado pa sila kaysa sa atin. Imposible. Sigurado ka bang hindi lang sa mga mayayamang lugar ganyan? Tanong ni Francois. Hindi. Umiling si Mark. Itinutok niya ang kanyang kamera sa bintana. Tingnan ninyo, ang kamera ay nakatutok sa mga kalsada ng Maynila. Malinaw naming nakita ang totoong eksena. Ang mga kalsada ay puno ng sasakyan. Hindi paralisado ng init. Ang mga pedestrian ay naglalakad sa ilalim ng isang natatanging istruktura ng arkitektura na matalinong umiiwas sa direktang sikat ng araw. Ang mga automatikong pinto ng mga convenience store ay bumubukas at sumasara. Naglalabas ng malamig na hangin. Lahat ay tumatakbo ng maayos. Tulad ng isang relo na may mataas na katumpakan. Nagganap na binabalewala ang nakalalason na araw sa itaas. Ang conference room ay nalunod sa isang nakabibinging katahimikan. Sa sandaling iyon, kinailangan naming aminin ang isang nakakadismayang katotohanan. Ang maliit na islang ito, na madalas na hindi napapansin sa mapa ng mundo, ay tinatawanan ang kahinaan ng Europa sa paraang hindi namin maintindihan. Sa sandaling iyon, isa pang nakakagulat na balita ang dumating. Ang gobyerno ng Pilipinas ay opisyal na nagpadala ng imbitasyon sa pandaigdigang media. Sa aming mga kaibigan sa media mula sa buong mundo, napansin namin ang inyong interes sa kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas upang iwaksi ang mga alingasngas. Taos puso namin kayong inaanyayahan na dumating at saksihan ito mismo. Wala kaming itinatago dahil ang kaligtasan ay hindi mahika, kundi isang kombinasyon ng agham at determinasyon. Ilulunsad namin ang isang nationwide live coverage plan. Maligayang pagdating upang saksihan ang tag-araw sa Pilipinas. Kasabay nito, isang opisyal na channel na tinatawag na 24-hour Philippine Survival Live ang inilunsad. Hindi ito isang ordinaryong travel vlog, kundi isang hubad na pagpapakita ng datos. Habang tinitingnan ko ang screen, nanlaki ang aking mga mata. Alas 4 ng umaga. Sa Divisoria Market sa Maynila, libu-libong truck ang pumapasok at lumalabas. Maliwanag ang mga ilaw. Ang supply chain ng pagkain ay hindi naputol. Alas 7 ng umaga. Sa Port of Manila, ang mga higanteng cargo ship ay nagkakarga ng mga container. Ang malalaking crane ay tumpak na gumagana sa gitna ng heatwave. Tanghali. Sa mga economic zone, ang mga pabrika na nagpapatakbo sa pandaigdigang ekonomiya ay patuloy na gumagana sa buong bilis sa ilalim ng 48 degree na init. Gumagawa ng mga pinaka-advanced na produkto sa mundo. Ito ay labag sa pisika, bulong ni Philip na may PhD sa physics habang hawak ang kanyang ulo. Ang kanilang pagkonsumo ng enerhiya at kahusayan sa pagpapalamig ay ganap na sumisira sa mga kasalukuyang modelo. Maliban na lang kung mayroon silang isang uri ng teknolohiya sa pamamahala ng enerhiya na higit sa ating henerasyon. Ngunit patuloy na dumarating ang ebidensya. Ang datos medikal na inilabas. Pagkatapos ay nagbigay sa amin ng isang nakamamatay na dagok. Ang bilang ng mga taong na ospital dahil sa mga karamdamang kaugnay ng init sa buong Pilipinas kahapon ay 1/10 lamang ng bilang sa Europa. At ang mortality rate ay 0. Sa kabaligtaran, ang aming bilang ng mga namatay ay papalapit na sa 5,000. Ito ay hindi lamang isang pagkakaiba. Ito ay isang civilizational beatdown. Nang gabing iyon, habang tinitingnan ko ang madilim na Paris mula sa aking bintana, ang kaisipang iyon sa aking puso ay naging napakatibay. Ito ay hindi na lamang isang paksa para sa balita. Ito ay tungkol sa hinaharap na kaligtasan ng sangkatauhan. Bernard, pupunta ako sa Pilipinas. Sabi ko sa editor-in-chief. Ang aking tono ay hindi mapag-aalinlanganan. Bumuntong hininga ang editor-in-chief. Tumingin siya sa labas. Sa madilim na Eiffel Tower, isang simbolo ng paghina ng Pransya. Sige, Madeline. Kahit anong pressure pa ang ibigay ng gobyerno, gaano man kasakit ang katotohanan, kailangan nating malaman ang sagot para sa Pransya at para sa ating sarili. At sa gayon, sumakay ako sa eroplano patungong Maynila. Akala ko handa na ako, ngunit pagkatapos ng 12 oras sa paglipad, nang tumapak ako sa lupang iyon, ang naghihintay sa akin ay isang karanasan na ganap na yayanig sa aking pananaw sa mundo.
Pagkatapos ng 12 oras na nakakakaba at mahabang paglipad, habang ang eroplano ay nagsimulang umikot sa himpapawid ng Ninoy Aquino International Airport, naghahanda para sa paglapag, ang anunsyo ng kapitan na may bahagyang tensyon ang bumasag sa katahimikan sa loob ng cabin. Mga pasahero, mangyaring bigyang pansin, malapit na tayong lumapag. Ang kasalukuyang temperatura sa lupa sa Maynila ay 47 degrees Celsius. Ang pangungusap na iyon ay parang isang hatol na agad na nagpatigas sa kapaligiran sa loob ng cabin. Si Nigel, isang veteranong reporter mula sa BBC na nakaupo sa tabi ko, ay mahigpit na hawak ang kanyang pasaporte. Maputla ang mukha at lumingon sa akin. Madeline, handa ka na ba? Tila lilipad tayo diretso sa apoy. Sa totoo lang, hindi ko alam kung handa na ako. 47 degrees. Sa Paris, ito ay sapat na upang mag-trigger ng isang state of national emergency na may interbensyon ng militar. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sinusubukang hanapin ang mga palatandaan ng pinsala na dulot ng mataas na temperatura sa tropikal na islang ito. Ngunit ang tanawin na bumungad sa akin ay nagpaduda sa aking paningin. Sa tarmac, ang mga ground crew ay maayos na nagtatrabaho. Ang ikinagulat ko ay hindi sila nakasuot ng mga malalaking liquid cooling protective suit na nakikita ko sa mga balita sa Europa, kundi magaan at breathable na mga uniforme na may malalapad na sombrero. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at tumpak. Nakita ko ang isang baggage cart na dumadaan at ang driver ay nakikipagbiruan pa sa isang kasamahan. Baliw ba ang mga taong ito? O ang balat ba nila ay gawa sa insulation material? Bulalas ni Hans, isang reporter mula sa isang German newspaper. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagkalito. Gayunpaman, nang ang mga gulong ng eroplano ay dumampi sa runway at huminto, doon pa lang nagsimula ang tunay na pagkabigla. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng eroplano. Agad kong pinigil ang aking hininga, ipinikit ang aking mga mata, handa na sa pag-atake ng init, ang uri ng nakakasakal na pakiramdam na naranasan ko sa Paris, na parang sinusunog ang aking mga baga. Ngunit ang inaasahan kong apoy ng impyerno ay hindi dumating. Sa halip, isang malamig, tuyo, at may bahagyang amoy ng sampagitan na hangin ang marahang umihip mula sa kabilang dulo ng aerobridge papasok sa cabin. Hindi ito ang matalim na lamig ng industrial air conditioning, kundi isang natural na lamig na para kang nasa gitna ng isang kagubatan. Ang temperatura ay nagbago nang hindi ka pani-paniwala sa loob lamang ng ilang metro. Mula 47 degrees sa labas, naging 40 degrees sa pasukan ng aerobridge, pagkatapos ay 35 sa gitna ng pasilyo, at sa huli ay naging komportableng 26 degrees. Welcome sa Pilipinas, mga kaibigan sa media. Ilang kawani mula sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas ang nakatayo sa labasan ng aerobridge. Sinalubong kami ng isang may tiwala at magiliw na ngiti. Sila ay nakasuot ng simpleng summer linen suits, walang isang patak ng pawis sa kanilang mga noo, at ang kanilang kilos ay kalmado na parang nag-host sila ng isang garden party sa Tagsibol. Isang batang babaeng guide ang nag-abot sa akin ng isang malamig na basang tuwalya. Ang pakiramdam nito ay agad na nagparelax sa akin. Dito po tayo. Una, kailangan nating dumaan sa isang maikling climate adaptation briefing. Sabi niya, ang kanyang boses ay may profesionalismo na nakapagpapakalma. Dinala kami sa isang futuristic na VIP lounge. Hindi lamang ito isang waiting area, kundi parang isang high-tech command center. Ang isang buong pader ay isang malaking LED screen na nagpapakita ng real-time na data ng kapaligiran mula sa iba't ibang bahagi ng airport. Sa labas, temperatura 47, 3 bis Celsius, humidity 71%, heat index na umaabot sa 58 Celsius. Gayunpaman, sa loob ng airport, Terminal A 24 Celsius, Terminal B 23 Celsius, Terminal C 25 Celsius. Ang pagkakaiba ng mga numero ay napakalaki, na parang dalawang magkaibang universo. Kinuha ng guide ang isang remote control at isang 3D model ng NAIA ang lumitaw sa screen. Ipinagmamalaki niyang ipinakilala. Mga ginoo at ginang, ang Ninoy Aquino International Airport kung nasaan kayo ngayon ay hindi lamang isang transportation hub. Ito ang unang all-climate adaptive fortress ng Pilipinas. Ginamit namin ang isang deep geothermal exchange system kasama ang isang winter chilling storage technology. Ang lamig mula sa mas banayad na mga buwan ay iniimbak sa isang espesyal na insulated layer, 50 metros sa ilalim ng lupa, at inilalabas sa tag-araw. Kaya hindi ninyo naririnig ang ingay ng aircon dahil ito ay lamig na mula sa lupa. Ngunit kailangan niya ng napakalaking computing power para makontrol. Tama ba? Matalinong tanong ni Nigel.
Tumango ang guide at isang kislap ng pagmamalaki ang dumaan sa kanyang mga mata. Tama po, ang puso ng buong sistemang ito ay pinapatakbo ng pinakabagong henerasyon ng AI Environmental Control Chips na ginawa ng ating pambansang inisyatiba sa teknolohiya, isang proyekto ng DOST, Department of Science and Technology. Ang mga nanoscale chip na ito ay nagsasagawa ng bilyon-bilyong kalkulasyon. Bawat segundo, sinusubaybayan ang daloy ng hangin, halumigmig at distribusyon ng init ng katawan sa bawat sulok ng airport at agad na inaayos ang cooling strategy. Sa Europa, ang mga chip ay maaaring mga bahagi lamang sa loob ng mga telepono. Ngunit sa Pilipinas, ang mga chip ay ang aming respiratory organs para sa kaligtasan. Pagkatapos, bawat isa sa amin ay nakatanggap ng isang wristband. Ito ay isang smart vital signs monitor. Paliwanag niya. Susubaybayan nito ang temperatura ng inyong katawan, tibok ng puso, at antas ng dehydration sa real time. Kapag naging abnormal ang data, agad na magpaplano ang AI ng pinakamalapit na ruta patungo sa isang cooling zone at magpapadala ng alerto. Isinuot ko ang wristband, tinitingnan ng display na nagsasabing ang temperatura ng aking katawan ay 36.8 degrees Celsius. Isang hindi pa nararanasang pakiramdam ng seguridad ang bumalot sa akin. Paglabas ng lounge at paglalakad sa malawak at maliwanag na koridor ng terminal, napansin ko ang mas maraming kamanghamanghang detalye. Nakatago sa kisame ang hindi mabilang na maliliit na nozzle na nagwiwisik ng halos hindi nakikitang nanumist. Ang mga water molecule na ito ay napakaliit na sumisingaw na bago pa man dumampi sa balat, nag-aalis ng init. Kaya hindi namin naramdaman ang pagkabasa, tanging ang sariwang hangin lamang. Ang tubig na lumalabas sa mga gripo sa banyo ay malamig din, ito ay recycled groundwater na dumaan sa isang cooling cycle. Sa sandaling hinugasan ko ang aking mga kamay, tila nawala ang lahat ng init sa aking katawan. Sa itaas ng salamin, mayroon pang thermal imaging device na nagpapakita ng distribusyon ng temperatura sa aking mukha. Maging ang sahig ay gawa sa isang espesyal na material. Mayroon itong banayad na lamig kapag tinatapakan, na para bang may isang ilog ng yelo na dumadaloy sa ilalim. Habang papunta sa baggage claim area, nakita ko na bawat 100 metro ay may isang maliit na silid na may markang emergency heat stroke pod. Ito ay isang first aid station para sa mga pasaherong biglang nakaramdam ng hindi maganda, nilagyan ng oxygen at isang rapid cooling system. Lahat ng ito ay napaka-komprehensibo, napakatumpak, na parang ang airport ay isang malaking buhay na organismo. Maingat na inaalagaan ang bawat cell na pumapasok sa katawan nito. Nang makuha ko ang aking bagahe at lumabas ng customs patungo sa arrival hall, isa na namang hindi nakikitang hadlang ang nagpamangha sa akin. Ito ay isang malakas na air curtain na perpektong nagkukulong sa malamig na hangin sa loob. Ang pasilyo patungo sa airport train ay ganap na nasa ilalim ng lupa. Hindi namin kinailangang tumapak sa labas na parang hurno. Sa platform, ipinapakita ng electronic board na ang susunod na express train ay darating sa loob ng 2 minuto. Temperatura sa loob ng bagon, 22 degrees Celsius. Tinatay ang pagdating sa Metro Manila Central Station, heat index, 20-30 Celsius. Lahat ng impormasyon ay nakasentro sa temperatura at kaligtasan, tumpak, malinaw, at kapani-paniwala. Dumating ang tren. Ang streamline na katawan nito ay kumikinang sa isang espesyal na kulay pilak na puti, isang heat shield coating, na kayang mag-reflect ng 95% ng solar radiation. Nang pumasok ako sa bagon, naramdaman ko ang katahimikan at lamig na parang nasa isang library. Tinitingnan ko ang labas ng bintana sa ilalim na nakakapasong araw. Ang mga puno sa tabi ng kalsada ay nananatiling luntian at sa malayo ay matatanaw ang malalaking solar panel canopies. Napagtanto ko na ang Metro Manila na aking papasukin ay tiyak na hindi isang ordinaryong lungsod. Ito ay isang city of the future na nag-evolve na sa susunod na yugto. Isang arc of survival na armado ng teknolohiya at talino. Sumakay kami sa Airport Express train patungo sa sentro ng Metro Manila. Tahimik na dumudulas ang streamline na tren sa mga riles. Ang tanawin sa labas ng bintana ay mabilis na lumilipas. Hindi ko napigilang tingnan ang bilis na ipinapakita sa aking relo. 110 km bawat oras. Sa normal na panahon, maaaring hindi ito kahanga-hanga, ngunit sa 48 degree na init, ito ay isang himala na hinahamon ng mga limitasyon ng pisika. Tandaan na 3 araw pa lang ang nakalipas. Ang ipinagmamalaking TGV high-speed train ng Pransya ay napilitang bumagal sa 80 kilometers dahil sa pag-expand at pag-deform ng mga riles dahil sa init, at maraming biyahe ang direktang kinansela.
Tumingin ako sa labas sa mga bakal na riles na nakalantad sa nakakapasong araw. Puno ng pagtataka. Bakit hindi natutunaw ang mga riles ng tren sa Pilipinas? Na para bang nabasa niya ang aking isipan, itinuro ng aming host, si Mr. Reyes, ang isang hilera ng hindi kapansin-pansing mga pilak na aparato sa tabi ng riles. Madeline, nakikita mo ba ang mga tubo na iyon sa tabi ng riles? Iyon ang aming dynamic liquid cooling system. Bawat seksyon ng riles ay may mga smart sensor. Kapag lumampas sa critical point ang temperatura sa ibabaw, automatikong maglalabas ang sistema ng kaunting coolant upang agad na palamigin ang riles. Ang response speed ng sistemang ito ay nasa millisecond level. Tinitiyak na kahit na ang tren ay dumadaan sa isang hurno, ito ay kasing kinis ng pagdulas sa yelo. Habang nag-uusap kami, umakyat ang tren mula sa underground section patungo sa isang elevated track. Biglang lumawak ang aming paningin, ngunit natigilan ako sa aking nakita. Hindi ito ang masikip at magulong urban fringe ng isang syudad sa Asya na nasa aking isipan, kundi isang energy matrix na kumikinang sa liwanag ng hinaharap. Sa ibabaw ng mga expressway, nakita ko ang isang walang katapusang canopy na kulay dark blue. Ito ay mga solar panel na sumasakop sa buong kahabaan ng mga highway. Para silang isang higanting payong, hindi lamang nagbibigay ng mahalagang lilim para sa mga sasakyan sa ilalim at pinipigilan ng pagkatunaw ng aspalto, kundi patuloy ding ginagawang malinis na kuryente ang nakakapasong sikat ng araw. Hindi ka panipaniwala, bulong ni Nigel ng BBC. Ang shutter ng kanyang kamera ay walang tigil sa pag-click. Sa London, nagtatalo pa rin kami kung maglalagay ba ng mga solar panels sa mga bubong, habang ang mga Pilipino ay ginawang isang malaking power plant ang kanilang buong highway. Ngunit ang mga tanong sa aking isipan ay hindi nawala. Reyes, lumingon ako at seryosong nagtanong, ang pagpapalamig sa airport, sa mga riles, at pagpapanatili ng air conditioning sa buong syudad ay nangangailangan ng napakalaking kuryente. Ayon sa karanasan sa Europa, ang power grid ay dapat na bumagsak na sa ganitong bigat. Saan nanggagaling ang inyong kuryente? Nuclear? O mas maraming sinusunog na karbon? Misteryosong ngumiti si Mr. Reyes. Hindi siya direktang sumagot, ngunit pinindot niya ang isang botones sa tabi ng bintana na ginawang isang augmented reality display ang salamin. Tingnan ninyo na ang maigyang direksyon ng West Philippine Sea. Ang screen ay nag-overlay ng isang real-time na imahe ng horizon sa malayo. Doon, sa pagitan ng bughaw at gintong liwanag ng dagat at langit, nakatayo ang daan-daang mga puting higante. Ito ay mga dambuhalang offshore wind turbine. Para silang isang grupo ng mga puting kabalyero na nagbabantay sa baybayin. Ang kanilang mga talim ay dahan-dahang umiikot sa malakas na hangin na dala ng heatwave. Ayon sa pagtatasa ng International Authority na Forsee Offshore, sa 20 pinakamagandang lokasyon para sa offshore wind farm sa buong mundo, 20 ay matatagpuan sa Pilipinas, sabi ni Mr. Reyes. Puno ng pagmamalaki ang kanyang boses. Noon, ang hangin dito ay nagdadala ng mga bagyo at sakuna. Ngayon, ginamit namin ang teknolohiya upang paamuin ito, ang mahigit 300 na wind turbine na ito, kasama ang mga solar panel na nakakalat sa buong isla ang bumubuo sa aming Green Great Wall. Ngayon, habang mas mainit ang hangin sa labas at mas matindi ang sikat ng araw, masagana ang aming kuryente. Hindi kami lumalaban sa kalikasan. Hiniram namin ang lakas ng kalikasan upang palamigin ang aming sarili. Tiningnan ko ang mga numero na kumikislap sa screen. Ang real-time na porsyento ng wind at solar power ay lumampas na sa 40% ng kabuuang pagkonsumo ng kuryente ng isla. Ito ay isang nakakagulat na tagumpay, habang ang Germany ay napipilitang muling buksan ang mga coal-fired power plant dahil sa kakulangan ng kuryente. Ang Pilipinas, isang maliit na isla na kapos sa likas na yaman, ay nakamit ang self-sufficiency sa enerhiya at kaya pa nilang mag-imbak ng sobrang kuryente. Pagbalik ng aking tingin sa lupa, nakita ko ang isa pang nakakagulat na detalye. Sa kalsada na paralel sa tren, hindi mabilang na mga motorsiklo ang tumatakbo. Ngunit hindi tulad ng maingay at mausok na mga motorsiklo sa ibang bahagi ng Timog Silangang Asya. Ang mga motorsiklo dito ay tahimik na parang isang kawan ng isda. Karamihan sa kanila ay electric. Ang kanilang streamlined na katawan ay kumikinang sa ilalim ng araw. Sa isang intersection, nakita ko ang isang hilera ng mga berdeng at puting istasyon, mga battery swapping station. Ang mga rider ay bihasang bumababa, tinatanggal ang ubos na baterya at pinapalitan ng isang fully charged na baterya. Ang buong proseso ay wala pang 10 segundo mas mabilis pa kaysa sa paggasolina. Iyan ang mga ugat ng dugo ng aming lungsod.
Paliwanag ni Mr. Reyes. Ang mga swapping station na ito ay hindi lamang mga lugar para mag-charge. Sila rin ay mga maliliit na energy storage grid. Sa mga off-peak hours, nag-iimbak sila ng kuryente. Sa mga peak hours, maaari silang mag-feedback ng kuryente pabalik sa grid. Bawat electric vehicle sa Pilipinas ay bahagi ng malaking baterya ng islang ito. Dahan-dahang bumagal ang tren. Inanunsyo na malapit na kaming makarating sa Central Station. Sumandal ako sa upuan. Isang komplikadong emosyon ang bumalot sa akin. Bago ako dumating, akala ko makikita ko ang isang disaster zone na naghihirap sa gitna ng mga sirena ng alarma. Ngunit nagkamali ako. Ang nakita ko ay isang highly evolved, tumpak na gumagana at masasabi pang ang eleganteng sistema ng kaligtasan. Dito, ang mataas na temperatura ay hindi na isang banta, kundi ginawang isang yaman. Habang ang mga taga-Europa ay takot pa rin sa pagbabago ng klima, tila ang mga Pilipino ay nakaangkop na at nasakop na ito. Bumukas ang mga pinto ng tren. Isang malamig na hangin ang muling bumalot sa akin. Ngunit alam ko na ang tunay na hamon ay darating pa. Ang mga ugat ng lungsod na ito ay maaring malamig. Ngunit ang puso nito ang mga taong naninirahan sa mga kali at eskinita. Paano nila napapanatili ang optimismo at kaayusan sa ganitong matinding kapaligiran? Ito ang misteryo na pinakanais kong malutas sa biyaheng ito. Paglabas sa ilalim ng lupa ng Central Station, huminga ako ng malalim, tulad ng isang maninisid na handa ng sumisid sa malalim na karagatan. Handa ng labanan ng mataas na presyon. Alam ko na sa labas ng automatikong pinto ay isang 48-degree na hurno. Gayunpaman, nang tumapak ako sa mga kalsada ng Maynila, ang inaasahan kong nakakapasong pakiramdam ay hindi ako nilamon. Nagulat akong tumingala at natuklasan na ang nasa itaas ko ay hindi ang nakakasilaw na araw, kundi isang walang katapusang kanopi ng konkreto. Ang ikalawang palapag ng mga gusali ay nakausli, sumasakop sa buong sidewalk na bumubuo ng isang malalim at malilim na pasilyo. Hindi ko na malayang naglakad ako sa kahabaan ng pasilyong ito. At natuklasan na ito ay tuloy-tuloy mula sa isang gusali patungo sa isa pa. Ang pasilyong ito, na parang isang kulay abong laso, ay nag-uugnay sa mga kali ng buong lungsod, nagbibigay ng isang ganap na ligtas na kanlungan para sa mga pedestrian. Tawag dito ay covered walkway o arkada. Sabi ni Mr. Reyes na naglalakad sa tabi ko, ang kanyang boses ay mainit at pagalang. Ito ay isang natatanging bahagi ng arkitektura ng Pilipinas. Lalo na sa mga business district, matagal nang hinihikayat ng aming mga ordinansa ang mga gusali na maglaan ng espasyo para sa mga pedestrian para sa lilim at kanlungan. Sa Europa, ang arkitektura ay para ipakita ang kapangyarihan at estetika. Ngunit sa Pilipinas, ang unang prinsipyo ng arkitektura ay ang magbigay ng kaginhawahan sa mga tao. Ito ay isang uri ng kabutihan na nakaukit sa bato. Hinawakan ko ang magaspang na haligi ng arkada at isang hindi maipaliwanag na damdamin ang bumalot sa akin. Sa Paris, nasusunog kami sa ilalim ng araw sa mga malalawak na kalsada na walang anumang lilim. Ang tanging magagawa ng gobyerno ay payuhan ng mga mamamayan na manatili sa loob ng bahay. Ngunit dito, ang lungsod na ito ay nagsakripisyo ng hindi mabilang na espasyo sa ground floor upang protektahan ang mga mamamayan nito. Ito ang tunay na karapatang pantao, hindi mga slogan na nakasulat sa papel, kundi ang karapatang maglakad ng ligtas sa ilalim ng nakakapasong araw. Ang mas lalong nagpamangha sa akin ay ang mga kisame ng mga arkada. Bawat ilang metro, may mga naka-install na maliliit na misting device. Hindi sila tulad ng mga malalaking sprinkler na nakakabasa ng damit, kundi naglalabas ng isang parang panaginip na nanomist. Ang mga maliliit na water molecule na ito ay agad na sumisingaw sa pagdampi sa hangin, nag-aalis ng maraming init. Habang naglalakad sa ilalim ng arkada, pakiramdam ko ay naglalakbay ako sa isang maulap na kagubatan sa umaga. Ang thermometer ay nagpapakita na ang temperatura dito ay 33 degrees lamang, 15 degrees na mas mababa kaysa sa gitna ng kalsada. Dumating kami sa isang sikat na shopping district. Karaniwan, sa ganitong panahon, ang isang outdoor shopping area ay dapat na parang isang ghost town. Ngunit ang nakita ko ay isang masiglang pulutong ng mga tao. Ang mga magkasintahan ay magkahawak kamay. Ang mga estudyante na may mga backpack ay bumibili ng palamig. Isang street performer pa nga ang tumutugtog ng gitara. Isang mahabang pila ang nabuo sa harap ng isang stall na naglalabas ng isang kaakit-akit na amoy. Tiningnan ko ang karatula. Mang inasal. Baliw ba sila?
Tiningnan ko ang grupong ito ng mga kabataan na pumipila para bumili ng inihaw na pagkain sa gitna ng heatwave. Dahil sa kuryosidad, pinigilan ko ang isang estudyante na nakabili na ng kanyang pagkain. Nakasuot siya ng itim na t-shirt. May cooling patch sa kanyang noo. Ngunit hawak niya ang isang plato ng mainit na inihaw na manok at kanin. Hi, hindi ka ba naiinitan? Tanong ko. Kumagat siya ng malaki sa manok, nagpakita ng isang masayang ngiti at itinuro ang arkada sa itaas at ang hawak niyang malamig na soft drink. Mainit, syempre, pero may arkada naman para sa lilim. At mayroon akong rescue drink na ito. Plus, bagong luto ang manok. Ito ang kahulugan ng buhay. Kung hindi ka nakakain ng paborito mo, dahil lang sa takot sa init, ano pa ang pinagkaiba mo sa isang tuyong isda? Nagtawa na ng mga tao sa paligid. Ito ay isang tawa na puno ng sigla. Walang takot, walang reklamo. Bigla kong napagtanto na ang nagpoprotekta sa kanila ay hindi lamang ang arkada at ang mist sa itaas, kundi pati na rin ang ganitong uri ng optimistikong saloobin sa buhay na halos matigas na ang ulo. Sa Europa, pinipili namin ang galit at kawalan ng pag-asa sa harap ng sakuna. Habang ang mga Pilipino, pinipili nilang hanapin ang masarap na pagkain at kaligayahan sa mga siwang ng sakuna. Inabutan ako ni Mr. Reyes ng isang malamig na baso ng sagot gulaman at nakangiting sinabi, Madeline, ang pilosopiya ng kaligtasan ng Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa paglaban, kundi sa pakikipamuhay. Ang mga arkada ay nagpapahintulot sa amin na makipamuhay sa araw. Ang pagkain ay nagpapahintulot sa amin na makipamuhay sa init. Halika, oras na para sa tanghalian. Dadalhin kita upang maranasan ang isang mas matinding paraan ng paglaban sa init gamit ang init. Iyon ang tunay na lihim na sandata ng mga Pilipino. Sinundan ko si Mr. Reyes sa gitna ng masiglang pulutong at dumating kami sa isang maliit, hindi kapansin-pansing restoran na nakatago sa isang eskinita. Tiningnan ko ang kupas na karatula sa pasukan. Iniisip na ito ay siguradong isang sikat na halo-halo shop o isang restaurant na nagbebenta ng malamig na pansit. Pagkatapos ng lahat, sa tanghali ng 48-degree na init, iyon lamang ang lohikal na pagpipilian. Gayunpaman, nang ilapag ng waiter sa aming mesa ang isang palayok na kumukulo pa at naglalabas ng mainit na singaw, natigilan ako. Nagbibiro ka ba? Tiningnan ko ang mainit na sabaw. Nararamdaman ko ang pagtibok ng mga ugat sa aking noo. Gusto mo ba akong patayin? Sa loob ng kumukulong sabaw ay may mga piraso ng berdeng ampalaya at manilaw-nilaw na pinya. Ang makapal na singaw ay direktang tumama sa aking mukha. Ito ang kaluluwa ng tagaraw sa Pilipinas. Sinigang, paliwanag ni Mr. Reyes habang sinasalinan ako ng sabaw, kalmado at tiwala. Madeline, alam mo ba kung bakit labis na nagdurusa ang mga taga-Europa sa heatwave? Dahil ang iniisip ninyo lang ay ang paglaban. Umiinom kayo ng malamig na tubig. Nagpapalamig sa aircon. Sinusubukang pigilan ang init. Bilang resulta, ang halumigmig at init sa loob ng inyong katawan ay nakukulong. Ngunit ang karunungan ng mga Pilipino ay ang pagpapalabas. Ito ay tinatawag na paglaban sa init, gamit ang init. Tumingin ako sa isang matandang lalaki na nakasuot ng puting sando sa kabilang mesa. Humihigop din siya ng parehong mainit na sabaw. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang pisngi, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang sakit. Sa halip, nagpakawala siya ng isang mahaba at kontentong buntong hininga. Haha, sarap! Dala ang isang pakiramdam ng pagsuko. Nanginginig kong kinuha ang isang kutsara ng mainit na sabaw at inilagay sa aking bibig. Sa sandaling dumaan ang kumukulong likido sa aking lalamunan, naramdaman kong biglang bumukas ang lahat ng butas sa aking balat. Ang pawis ay biglang bumuhos. Ang bahagyang pait ng sabaw ay kumalat sa aking dila, na sinundan ng malalim at mayaman na tamis-asim. Ang kakaibang pagsabog ng lasa na ito ay nagpalimot sa akin sa init. Pagkaraan ng 5 minuto, isang himala ang nangyari. Pagkatapos ng matinding pagpapawis, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng gaan ang umakyat mula sa loob ng aking katawan. Ang dati kong mabibigat na mga braso at binti ay naging magaan. Ang ibabaw ng aking balat ay naramdamang malamig dahil sa pagsingaw ng pawis. Sa tanghali ng 48-degree na init, umiinom ako ng mainit na sabaw at nakakaramdam ng isang nakakaginhawang kasiyahan. Pagkatapos ng hirap, darating ang ginhawa. Iyan ang lasa ng Pilipinas. Nakangiting sabi ni Mr. Reyes habang tinitingnan ng aking gulat na ekspresyon. Ang maasim ay nagpapagising. Ang gulay ay nagpapalusog. Hindi kami takot sa hirap. At hindi kami takot sa init. Dahil alam namin kung paano ito gawing lakas para mabuhay.
Paglabas namin ng restaurant, dinala ako ni Mr. Reyes sa isang tindahan sa tabi. Sa pagkakataong ito, naintindihan ko, ito ay isang milk tea shop. Kung ang teknolohiya ay ang haligi ng ekonomiya ng Pilipinas, kung gayon ang mga milk tea shop na ito na nakakalat sa bawat kalye at eskinita ay ang haligi ng espiritu ng mga Pilipino. Pinanood ko ang staff na bihasang nanginginig ng shaker. Ang ritmikong tunog ay parang tibok ng puso ng islang ito. Half sugar, less ice. Iyan ang lihim na password ng mga Pilipino, sabi ni Mr. Reyes. Inabot sa akin ng isang baso ng pearl milk tea. Humigop ako. Ang malamig na lasa ng tsaa na may kasamang chewy na texture ng mga perlas ay agad na nagpakalma sa kaguluhan na dulot ng mainit na sabaw. Tiningnan ko ang paligid. Mga empleyado na may dalang mga inumin na mabilis na naglalakad. Mga estudyante na nagkumpul-kumpul sa harap ng tindahan. Nag-uusap. Mga delivery rider na may dalang higit sa 10 baso ng inumin, dumadaan sa trapiko. Sa ganitong mataas na temperatura na itinuturing ng mundo na hindi angkop para sa paninirahan ng tao, ang mga Pilipino ay hindi nagtatago sa mga basement na nanginginig sa takot at hindi rin sila nagrereklamo sa gobyerno online. Umiinom sila ng mainit na sabaw, nagpapawis, ngumunguya ng perlas at tumatawa. Ito ay isang optimismo na napakalakas na nakakabilib. Ginawa nilang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay ang sakuna at maging isang uri ng kasiyahan. Madeleine, tingnan mo, itinuro ni Mr. Reyes ang karatulan ng isang klinika sa malayo. Busog na tayo. Ngayon, dadalhin kita upang makita ang tunay na kalasag ng Pilipinas. Kung ang mga chip ay ang aming panangga at ang pagkain ay ang aming espada, kung gayon ang sistemang makikita mo ngayon, ay ang dahilan kung bakit kami naglalakas loob na hayaang mamuhay ng ligtas ang mga matatanda at bata sa 48 degree na init. Ito ay isang himala na kahit ang Pangulo ng Amerika ay hindi maiwasang mainggit. Pag-alis sa masiglang distrito, dinala ako ni Mr. Reyes sa isang klinika sa isang sulok ng komunidad. Sa pinto, may nakadikit na logo ng PhilHealth Accredited. Pagbukas ng pinto, ang malamig na hangin at ang mahinang amoy ng disinfectant ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Ang waiting area ay puno ng mga matatanda. Ngunit wala dito ang pagkabalisa, kaguluhan at kawalan ng pag-asa na nakikita ko sa mga ospital sa Pransya. Ito ay tahimik na parang isang community center. Ang mga matatandang magkakapit-bahay ay nag-uusap. Napansin ko ang isang matandang babae na puti na ang buhok sa isang sulok. Siya si Lola Amparo, 82 taong gulang. Kadarating lang niya mula sa labas, bahagyang namumula ang kanyang mukha na tila may bahagyang sintomas ng heat exhaustion. Sa Pransya, ang isang matandang tulad niya na may mga sintomas ng heat exhaustion ay madalas na maghihintay ng ilang oras bago makita ng isang doktor o kahit na matakot na humingi ng tulong dahil sa takot sa mataas na bayad sa ambulansya. Ibinulong ko ito kay Mr. Reyes. Hindi mapigilang mag-alala para sa matanda. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay ganap na dumunog sa aking first world superiority complex. Turn na ni Lola Amparo. Hindi siya nagsulat ng mga komplikadong form, hindi nagpakita ng credit card. Kinuha lang niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na smart card ng kanyang PhilHealth ID. Beep. Sa loob lamang ng isang segundo, agad na lumitaw sa computer screen ng doktor ang lahat ng kanyang medical records. Alta presyon, mga allergy, mga gamot at maging ang mga resulta ng kanyang blood test mula sa isang malaking ospital kahapon. Lola Amparo, medyo mataas po ang blood pressure ninyo. Dahil po ba sa sobrang init kaya kulang kayo sa inom ng tubig? Magiliw na tanong ng doktor habang hawak ang kanyang kamay na para bang isang kapamilya. Nagreseta ng gamot, nagbigay ng mga paalala, nag-schedule ng follow-up. Ang buong proseso ay napakakinis. Wala pang 10 minuto. Nang pumunta si Lola Amparo sa counter para magbayad, hindi ko napigilang lumapit upang makita kung magkano ang kanyang babayaran. Sa Amerika, ang isang kumpletong konsultasyon at gamot na tulad nito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang daang dolyar. Sa Pransya, kahit na may social security, ang proseso ay mahaba at marami pa rin kailangang bayaran. Nakangiting sinabi ng staff sa counter, Lola, ang consultation fee at ang inyong share po ay 200 pesos lahat. 200 piso? Sumigaw ako. Sapat na malakas para mapalingon ang lahat. Hindi pa sapat yan para sa isang tasa ng kape sa Paris. Nagkakawanggawa ba kayo? Tumingin sa akin si Mr. Reyes na may seryosong ekspresyon. Madeleine, hindi ito kawanggawa. Ito ay isang karapatan. Sa Pilipinas,
Naniniwala kami na ang kalusugan ay isang pangunahing karapatang pantao. Hindi ito dapat ipagkait dahil sa kahirapan o katandaan. Ang maliit na card na ito ang pundasyon ng aming Social Security. Ayon sa pinakabagong ranking ng CEO World Magazine para sa 2024, ang healthcare system ng Pilipinas ay kabilang sa mga nangunguna sa mundo. Napayuko ako sa hiya. Naalala ko ang mga matatandang namatay nang nag-iisa sa gitna ng heatwave sa Paris. Naalala ko ang mga pamilyang Europeo na nawalan ng pag-asa dahil hindi nila kayang bayaran ng air conditioning at mga gastusing medikal. Palagi naming ipinagmamalaki ang aming sibilisasyon. Ngunit sa harap ng manipis na smart card na ito sa Pilipinas, ang aming sibilisasyon ay tila napakaputla at walang laman. Hawak ang kanyang mga gamot, tumingin sa akin si Lola Amparo. Itong dayuhan na labis mag-react at ngumiti ng may kabaitan. Ineng, huwag kang mag-alala. Dito sa Pilipinas, basta may card ka na ganito, kahit hating gabi ka pa makaramdam ng sakit, hindi ka matatakot na walang tutulong sa'yo. Kaya kaming mga matatanda, kahit 48 degrees pa, lumalabas pa rin kami kasi alam namin na sasaluhin kami ng gobyerno. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang bala. Sasaluhin kami ng gobyerno. Anong laking pakiramdam ng seguridad? Dito, walang naiiwan. Maging milyonaryo ka man o isang tindera sa palengke, sa harap ng buhay, pantay-pantay kayo. Paglabas ng klinika, tiningnan ko ang mga matatanda sa kalye na dahan-dahang naglalakad. May kapayapaan sa kanilang mga muka. Hindi ko napigilang maluha. Ang himala ng Pilipinas ay hindi lamang ang mga chip mula sa mga pabrika o ang mga wind turbine sa dagat. Ito ay ang sukdulang kabaitan at proteksyon na ibinibigay ng lipunang ito sa bawat mahinang individual. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Mahinang sabi ni Mr. Reyes. Pupunta na tayo sa ating huling destinasyon. Kung ang PhilHealth card ay ang kalasag na nagpoprotekta sa mga tao, kung gayon ang lugar na iyon ay ang utak na nagbabantay sa buong isla. Dadalhin kita upang makita kung paano nananatiling kalmado at tiyak ang Pilipinas sa harap ng sakuna. Sa huli, dinala ako ni Mr. Reyes sa isang malaking gusali na mahigpit na binabantayan sa Quezon City, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC Operation Center. Kung ang mga nakita ko kanina ay ang mga kalamnan at ugat ng Pilipinas, kung gayon ito ang super utak na nagdidirekta sa lahat. Pagkatapos ng 3 mahigpit na security check, nang dahan-dahang bumukas ang isang makapal at blast-proof na pinto, pakiramdam ko ay napunta ako sa isang eksena mula sa isang science fiction na pelikula. Sa isang malaking espasyo na kasing taas ng 3 palapag, daan-daang mga eksperto na nakasuot ng iba't ibang kulay na uniforme mula sa pag-asa, sa mga ahensya ng tubig, sa kuryente, sa militar, ay nakatutok sa isang higanting pader ng mga screen sa kanilang harapan. Ito ay puno ng mga real-time na data mula sa buong bansa. Antas ng tubig sa mga dam, aktibidad ng fault line, bigat sa power grid, at syempre, ang nakakakilabot na mapa ng distribusyon ng init sa buong kapuluan. Ito ang All Hazards Defense System ng Pilipinas. Sabi ng aming host, si Dr. Chen, isang opisyal sa command center. Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng isang agila. Madeline, kailangan mong malaman na ang Pilipinas ay isa sa mga lugar sa mundo na may pinakamadalas na natural na kalamidad, mga bagyo, lindol, landslide, at ngayon, matinding heat wave. Wala kaming luho na bumagsak. Sa sandaling iyon, isang pulang ilaw sa control panel ang biglang kumislap, isang maikling alarma ang tumunog. Muntik na akong mapatalon sa gulat. Huwag kang mag-alala, sabi ni Dr. Chen, kalmadong tiningnan ng data. Isang magnitude 4.5 na lindol lamang sa baybayin ng Surigao. Ang AI system ay nakumpleto na ang pagtatasa sa loob ng 0.5 segundo. Walang panganib ng tsunami. Ang intensity ay hindi umabot sa damaging level. Hindi na kailangang putulin ang power grid. Krisis na naiwasan. Tiningnan ko ang kanyang kaswal na kilos at isang bagyo ang namuo sa aking puso. 0.5 segundo. Sa Pransya, maaaring naghihintay pa kami sa fax machine na maglabas ng ulat. Paano ninyo ito nagagawa? Nanginginig kong tanong. Ang ganitong bilis ng reaksyon, dahil mayroon kaming karanasan at mayroon kaming determinasyon, itinuro ni Dr. Chen ang isang petsa sa screen. Abril 3, 2024. Naaalala mo ba ang araw na iyon? Isang magnitude 7.2 na lindol ang yumanig sa Hualien, Taiwan. Iyon ang pinakamalakas na lindol sa loob ng 25 taon. Siyempre, naaalala ko.
Sa araw na iyon, lahat ng mga higanteng teknolohiya sa mundo ay kinabahan, nag-aalala na mapuputol ang pandaigdigang supply chain dahil dito. Nang umagang iyon, ang buong mundo ay nakatingin sa kanila. Naghihintay na gumuho ang Taiwan. Naging marubdob ang boses ni Dr. Chen, ngunit hindi sila gumuho. Ang kanilang mga pabrika ng chip ay automatikong nagsara para sa proteksyon. Ang kanilang mga inhinyero ay bumalik sa mga clean room sa gitna ng mga aftershock. Sa loob lamang ng 10 oras, oo. Wala pang isang araw ang recovery rate ng produksyon ng TSMC ay lumampas sa 70%. Habang ang mundo ay nagpapanik pa, sila ay nagsimula ng muling mag-produce. Ang CEO ng Nvidia, si Jensen Huang, na may dugong Taiwanese, ay isang malaking inspirasyon. Minsan, sa isang komperensya, itinuro niya ang mapa ng Taiwan at sinabing, "Ang Taiwan ay isa sa mga pinakamahalagang bansa sa mundo. Ito ang sentro ng revolusyon ng industriya ng AI." Lumingon si Dr. Chen at matamang tumingin sa akin. "Madeline, hindi iyon isang pambobola. Pinoprotektahan namin ang islang ito hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa buong mundo. Kung ang Pilipinas ay huminto dahil sa mataas na temperatura o lindol, ang takbo ng mundo ay hihinto rin." Tiningnan ko ang mga kumikislap na berdeng ilaw sa screen. Bawat ilaw ay kumakatawan sa isang pabrika na gumagana, isang ligtas na substation. Bigla kong naintindihan ang tunay na kahulugan ng resilience. Hindi lamang ito isang hadlang sa mga interes sa ekonomiya, kundi isang proteksyon na gawa sa pinaka-advanced na teknolohiya, pinakamahigpit na disiplina, at pinakamalakas na determinasyon. "Dito, hindi kami naniniwala sa swerte," sabi ni Dr. Chen. "Sa huli, naniniwala lang kami sa paghahanda. Maging isang nanginginig na lupa man o isang nasusunog na langit, handa ang Pilipinas." Paglabas ng Operations Center, ang papalubog na araw ay nagpinta sa langit ng Maynila ng kulay dugo. Ang heatwave ay patuloy pa rin. Ngunit ang aking takot para sa maliit na islang ito ay ganap nang nawala. Pinalitan ito ng isang malalim na paggalang. Ang islang ito ay maaaring marupok sa pisikal, ngunit sa espiritu at teknolohiya, ito ay isang hindi magigibang kuta. Pagsapit ng gabi, misteryosong umiti sa akin si Mr. Reyes. "Madeline, ang Pilipinas sa araw ay isang himala ng kaligtasan. Ngunit ang Pilipinas sa gabi, iyon ay isang sining ng pamumuhay. Halika, dadalhin kita upang makita kung ano ang ibig sabihin ng mas masaya habang mas gabi na." Nang tuluyang sumapit ang gabi sa Maynila, inakala kong ang lungsod na ito, na dumanas ng buong araw ng pagkasunog, ay matutulog na parang isang pagod na higante, tulad ng Paris na ngayon ay nasa ilalim ng curfew at tahimik. Ngunit muli akong nagkamali. Ang gabi ng lungsod na ito ay mas maningning at mas masigla pa kaysa sa araw. Dinala ako ni Mr. Reyes sa isang sikat na night market. Pagbaba pala ng sasakyan, isang pinaghalong kakaibang amoy ang amoy ng inihaw na isaw at barbecue. Kasama ang matapang na amoy ng iba't ibang pagkain ang sumalubong sa amin. Sa aking harapan ay isang dagat ng mga ilaw na hindi matanaw ang dulo. Ang mga neon sign ay kumikinang sa mainit na gabi, na para bang naghahayag ng digmaan laban sa mataas na temperatura. Mas maraming tao dito kaysa sa araw. Ngunit nagulat akong matuklasan na kahit sa labas, mayroon pa ring daloy ng lamig sa hangin. Tumingala ako at nakita ko na sa magkabilang gilid ng kalye ng night market ay may mga higanting industrial water-cooled fan at high-pressure misting system. Ang puting ambon sa ilalim ng mga ilaw ay parang mga ulap na pumapalibot. Ginagawang isang malaking open air na may aircon ng lugar. "Subukan mo to." Inabot sa akin ni Mr. Reyes ang isang stick ng banana Q at isang plato ng sisig. Ito ang nightlife ng Pilipinas. Sa Europa, ang gabi ay nangangahulugan ng panganib. Nangangahulugan ito na kailangan nating magmadaling umuwi at ikandado ang ating mga pinto. Ngunit sa Pilipinas, ang gabi ay para sa mga tao. Habang kumakain kami, nakita ko ang isang eksenang nagpatigil sa tibok ng aking puso. Sa isang masiglang inuman, isang batang babae na mukhang nasa early 20s upang makuha ang kanyang inumin ay basta na lang inilagay ang kanyang pinakabagong iPhone at isang mamahaling pitaka sa upuan ng isang motorsiklo sa tabi ng daan. Pagkatapos ay tumalikod siya para makipag-usap sa may-ari. Ganap siyang nakatalikod sa kanyang mga ari-arian. Diyos ko. Agad kong naisip na tumakbo at paalalahanan siya. Baliw ba siya? Nagbibigay siya ng regalo sa mga magnanakaw sa subway ng Paris. Kung hindi mo mahigpit na yayakapin ang iyong bag sa iyong dibdib, sa loob ng 3 segundo ay nanakawin na ito. Ngunit pinigilan ako ni Mr. Reyes. Halos matawa.
Madeline, relax ka lang. Tumingin ka ulit. Tinitigan ko ang pitaka. Lumipas ang 1 minuto. Lumipas ang 5 minuto. Maraming tao ang dumaan sa motorsiklong iyon, ngunit walang sino man ang tumingin sa pitaka. May isang tiyuhin pa nga na dumaan ng mabait na itinulak ang telepono na malapit ng mahulog papunta sa gitna. At pagkatapos ay naglakad na parang walang nangyari. Kinuha ng babae ang kanyang inumin. Lumingon. Kinuha ang kanyang telepono at pitaka. Sumakay sa motorsiklo at nawala sa gabi. Naramdaman kong gumuho ang aking pananaw sa mundo. Paano? Paano ito posible? Bulong ko. Wala bang mga magnanakaw dito? Ito ang datos sa pinakapinagmamalaki namin. Masigit pa sa aming GDP. Kinuha ni Mr. Reyes ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang isang ulat. Ayon sa 2024 Safety Index ng Global Database na Nambeo, ang Pilipinas ay palaging kabilang sa mga nangunguna sa mundo. Ang mga lungsod, tulad ng Davao, ay kinilala bilang isa sa mga pinakaligtas sa mundo. Dito, 3:00 ng umaga, isang babae ay maaaring mag-isang pumunta sa convenience store para bumili ng ice cream. Dito, ginagamit namin ang aming mga laptop at telepono para magreserba ng upuan sa mga coffee shop, hindi mga murang libro. Tiningnan ko ang mga batang tumatakbo at naglalaro sa night market. Ang mga babaeng nakasuot ng manipis na damit na walang anumang pag-iingat na naglalakad sa mga madilim na eskinita. Ang ganitong pakiramdam ng seguridad ay hindi pinapanatili ng mga pulis at CCTV sa bawat kalye. Nagmumula ito sa isang malalim na ugat ng pagtitiwala at kabutihan. Sa harap ng sakuna, maraming lipunan ang bumabalik sa pagiging isang gubat kung saan ang malakas ang nananaig at ninanakawan ang mga mahihina. Naging seryoso ang tono ni Mr. Reyes. Ngunit sa Pilipinas, hindi natunaw ng init ang aming moralidad. Sa katunayan, habang mas nagiging mahirap, mas lalo kaming nagkakaisa. Dahil alam namin na ang pananakit sa aming kapitbahay ay hindi magpapalamig sa amin. Tanging sa pamamagitan ng pagtulong sa isa't isa kami makakaligtas. Tiningnan ko ang baso ng milk tea sa aking kamay na hindi ko pa nauubos. Bigla akong naramdaman na ito ay mas matamis kaysa sa anumang mamahaling French red wine. Ito ay isang lasa na tinatawag na kalayaan-kalayaan mula sa takot. Sa 48-degree na impyerno, hindi lamang iniligtas ng mga Pilipino ang kanilang buhay, kundi pinanatili rin nila ang kanilang dignidad at gilas bilang mga tao. Gabi na. Bumalik ako sa hotel, nakahiga sa kama, ngunit hindi makatulog. Ang mga ilaw ng Maynila sa labas ay maningning pa rin, parang isang hiyas na hindi namamatay sa madilim na karagatan. Bukas, aalis na ako dito. Babalik sa nasusunog at bumabagsak na Europa. Paano ko ilalarawan ang lahat ng ito sa aking mga kababayan? Maniniwala kaya sila? Siguro, ang tanging paraan ay sabihin sa kanila ang aking huling napagtanto. Lumapag ang eroplano sa Charles de Gaulle Airport. Ang sumalubong sa akin ay ang parehong nakakasakal na init at isang magulong arrival hall. Ang kuryente sa Paris ay hindi pa ganap na naibabalik. Ang baggage carousel ay umuugong na parang nahihirapan. Ang paligid ay puno ng mga pagod at pawisang mga kababayan. Sa sandaling iyon, isang malakas na pakiramdam ng pagkawala ang bumalot sa akin. Ilang araw lang akong nawala, ngunit pakiramdam ko ay naglakbay ako mula sa hinaharap pabalik sa nakaraan. Kaaalis ko lang sa isang sibilisasyon na gumagana ng may gilas kahit sa gitna ng impyerno. At bumalik ako sa lumang mundong ito na, bagamat may maluwalhating kasaysayan, ay napakarupok sa harap ng tunay na sakuna. Pagbalik sa istasyon ng TV, ang kapaligiran sa newsroom ay malungkot pa rin. Tiningnan ni Bernard ang mga materyales na dinala ko. Matagal na hindi nagsalita. Sa screen, ang mga maayos sa pasahero sa MRT ng Maynila, ang mga nagtatawa ng bata sa beach ng Boracay, ang mga nakatutok na inhinyero sa mga pabrika. Ang mga imaheng ito ay kumikinang na parang nakakasilaw na liwanag sa madilim na opisina sa Paris. Madeline. Tinanggal ng editor-in-chief ang kanyang salamin. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Palagi nating iniisip na tayo ang sentro ng mundo, ang mga guro ng sibilisasyon. Ngunit pagkatapos makita ito, kailangan kong aminin, napakatagal na nating naging arogante. Sa bagong panahon ng klima na ito, tayo ang mga atrasadong bansa na kailangang matuto. Nang gabing iyon, ang aking dokumentaryo, 48 Degrees, The Philippine Revelation, ay ipinalabas sa primetime sa France 24. Binasag nito ang mga record ng ratings. Sa pagtatapos ng programa, sinabi ko sa kamera ang konklusyon na isinulat ko sa aking huling gabi sa Maynila. Ang mga salitang ito ay isinalin sa higit sa 20 wika at naging viral sa social media sa Europa. Sa mahabang panahon,
Ginamit natin ang GDP, ang bilang ng mga Nobel Prize, ang benta ng mga luxury goods upang tukuyin kung ano ang isang developed country. Ngunit pagkatapos maranasan ng 48 degree na sakunang ito, natuklasan kong mali tayo. Ang tunay na sibilisasyon ay hindi kung gaano karaming nuclear bomb ang mayroon ka, kundi kung handa kang magdagdag ng 1 pulgada ng arkada para sa isang estranghero. Ang tunay na yaman ay hindi kung gaano karaming bilyonaryo ang mayroon ka, kundi kung ang isang 82 taong gulang na lola ay maaaring magtamasa ng world-class na pangangalagang medikal sa halaga ng 1 barya. Ang tunay na teknolohiya ay hindi para sa pagsubaybay sa mga tao, kundi para sa pagprotekta sa bawat ilaw na hindi namamatay sa gitna ng mga lindol at heatwave. Ang Pilipinas, ang maliit na islang ito na madalas na natatakpan ng anino ng mga makapangyarihang bansa sa mapa ng mundo, ay sinampal tayo ng katotohanan. Tulad ito ng isang tahimik na higante, nag-iisang pasa ng pag-asa para sa kaligtasan ng sangkatauhan sa magulong Pasipiko. Pinatunayan nito sa mundo na ang sakuna ay hindi nakakatakot. Ang nakakatakot ay ang pagkawala ng pagkakaisa at pagtitiwala sa sangkatauhan. Habang natutunaw ang Europa, habang ang mundo ay nanginginig, itutok natin ang ating mga mata sa silangan. Mayroong isang parola doon. Ang pangalan nito ay Pilipinas. Ang mundo ay hindi lamang nangangailangan ng mga produkto ng Pilipinas. Mas kailangan nito ang kabutihan at karunungan ng Pilipinas. Ang hashtag na Philippines Can Help ay hindi lamang isang slogan. Ito ang kaligtasan para sa hinaharap ng sangkatauhan. Pagkatapos ng programa, bumaha ang mga tawag sa estasyon ng TV. Hindi mabilang na mga manonood na Pranses ang nag-iwan ng mensahe. Bakit hindi ito magawa ng ating gobyerno? Kailangan nating matuto mula sa Pilipinas. At nakatanggap din ako ng isang mensahe mula sa maliit na islang iyon. Galing ito kay Mr. Reyes, isang larawan. Sa larawan, ipinapakita ng isang malaking gusali sa Metro Manila ang mga higanting salita sa kalangitan ng gabi. Maayos kami dito. Magpakatatag, mundo. Tinitingnan ng larawang iyon. Ang mga luha na matagal ko nang pinipigilan ay muling nagpalabo sa aking mga mata. Ito ang Pilipinas. Kahit na sila mismo ay humaharap sa mga hamon, hindi nila nakakalimutang magbigay ng init sa mundong ito. Minamahal na mga manonood, kung kayo ay nasa Pilipinas ngayon, mangyaring ipagmalaki ang inyong sarili. Dahil ang bawat pang-araw-araw na bagay na kinasanayan ninyo ang malamig na baso ng palamig, ang makapangyarihang PhilHealth Card, ang arkadang nagbibigay lilim sa inyo, ay mga hindi maabot na himala sa aming mga mata bilang mga dayuhan. Kung naantig kayo sa kwentong ito, mangyaring huwag mag-atubiling i-like, mag-subscribe, at ibahagi ang video na ito upang mas marami pang tao ang makakita sa kadakilaan ng islang ito upang malaman ng mundo ang katotohanan. Ako si Madeline. Salamat Pilipinas sa pagbibigay sa sangkatauhan ng isang sagot tungkol sa hinaharap. Magkita-kita tayo sa susunod.